Hindi ka na magana pag-bluetooth ka. Kapag gusto niya pagpapagawa. Gulay mo na to. Share mo na. Sige po, magandang hapon sa inyong lahat. Puntahan natin yung kakanta sa atin ngayong hapon na to. Sige.
Sabihin nyo naman sa katabi nyo, welcome po. Welcome. Meron tayong mga kasama dito from Texas, Las Vegas, Rizal. Yung mga tiga Rizal po dito. Jose Rizal. Siyempre yung mga kasama natin from Pangulang. Welcome po. At mamaya alamin natin yung mga pangalan ng mga nandyan. Mamaya. Tol, ikaw na. Nakakaya naman kasi sa totoo lang po sa pamilya namin, isa lang po ang magaling kumanta. Siya po yun. Ako po ay taga-sermon lang, pero dahil nandito siya sa church natin, wala siya magagawa kundi tanggapin niya lang kung paano ako kumanta. No? Sige. Let us sing. Wala po kasi si Kuya Steve, so kami pong magkakapatid yung kakanta ngayon. Magkakapatid talaga. Lagyan naman natin ito ng buhay. Come on! Ang sarap-sarap pa rin sa'yo, o Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na tagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Minsan pa. Ay sarap-sarap pa rin sa iyo, o Panginoon. Ang mga pagpapala mo'y lubos-lubos. Minsan ang ating kaaway, pilit natin natangay ang damdamin. At sa ating pagpupuri, ako'y lubos na nagtagumpay. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sikreto ko kung bakit ako masaya. Ang kailangan lang ay babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, ang tulad ng isang usa na laging uhaw sa iyo. Sige po. Nagkakapo-kapo pa yan ako ngayon. Let's sing yung last time na kinanta natin ng last Sunday. Let's sing Gantimpala Ko. Go. Let's sing. Marami mang hadlang sa aking pagsunod, at kadalas ay napapagod. Hindi pa pipigil, patuloy na maglilingkod. Tangi kong itigil, ikaw ay malubog. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan. Kasangkapanin mo, ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito.
Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ang pala ko. Verse. Lubusang ang kinig, ang buhay na lahat para lamang sa iyong kaluguran. Hindi man kita kayang higitan, laging susubukan ibigay sa'yo ang pinakamainam. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Panginoon, maraming salamat sa iyo, O Diyos, sa hapon na ito at pinagsama-sama mo kami, Panginoon, sa isang lugar na ito. Dalahin ko, O Diyos, kayo po ang magbigay sa amin ng karunungan upang maunawaan namin ang nais mong sabihin sa amin, Panginoon, sa hapon na ito. Sa iyong kapurihan, sa iyong pasasalamat, sa matamis sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen. Minsan pa. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Anumang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ang gantimpala. Buong kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta't ikaw, Jesus, ang gantimpala ko. Maraming salamat po. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Sa susunod po na pupunta yung kapatid ko, siya na po ang kakanta, promise. Ayan. Sige po, pwede na po kayong makaupo. Welcome muna natin, syempre, yung ating mga bisita sa umagang ito. May mga bago po tayong muka na nakita. Sige, unahin muna natin doon sa mga bata. No? Syempre, si Sai. Pwede ba tumayo si Sai? Yan. Ate Sai tayo. Nakatayo na pala yan. Sige, welcome natin si Ate Sai. Yan. Salamat, Ate Sai. Si Nadine. Tiga Rizal. Welcome, Ate Nadine. Siyempre. Welcome ulit natin yung nagbabalik, no? Ashley, si Ashley. Yan. Welcome, Ate Ashley. Okay na. Lahat dito, mga dati na. Ito, mga luma. Ano? Welcome po natin yung kapatid ko na sinasabi ko kanina. Tapos tanungin ko po sa inyo kung sino mas matanda sa amin dalawa. Siya po yung kapatid ko, si Leia. Di po siya tiga rito. Tiga ibang lugar po yan. Minsan lang po mauwi dito yan. Ngayon po, sino mas matanda sa amin? Tanggalin daw yung face mask. Face reveal. Face reveal. Ayan. Ayan po yung kapatid ko. Sino mas matanda sa amin?
Apo, ako po mas matanda sa kanya ng 4 na taon na. Yung kasama niya si Vox, mga singer po yan. Gusto niyo po sample? Hindi po. Mga kumakanta po sila sa Kumu. Yan, Kumu. So mga Kumu stars po sila. Ito po yung nanay namin na tatandaan niyo po ba siya? Yan po, yung may kasamang maingay. Sige po, welcome po muli sa inyong lahat at yung pong pamilyang nandirito may sakit sila, ipag-pray natin sila Ate Dory. May mga karamdaman. Si Kuya Steve din may sakit. First time ko lang, nung last time, first time ko sisermonan ko yung nanay ko. Ito naman yung pangalawang beses ito naman yung unang beses na sisermonan ko yung kapatid ko. No? At, pero kadalasan kasi siya yung nagsisermon sa akin, di ba? Parang, basta po, kapatid na bata, mas galit pa dun sa kuya. So, huwag nang umapila. No? Pero masaya ako. Sabi ng kapatid ko kanina, dito siya pupunta kasi walang damit. Nung last time na pumunta ako sa kwarto mo, wala na makakita ang ibang lugar kundi damit. Tapos wala kang damit. Sabi ko, kahit na ano lang. No? So, anyways, tiga-Kalumpit pa po sila. I'm so happy na nandito po sila ngayon. Si Vox po ay tiga Las Vegas po yan. Hindi po siya sugaler. Hindi po siya nagsusugal pero tiga doon lang siya talaga. At I'm so happy na nandito sila ngayon. Sige po, pwede pa tayong magsita yung lahat. Basahin lang natin yung teksto natin na pagbubulay-bulayan natin ngayong araw na to. Sabay-sabay. Tayo po'y sumandaling manalangin. Panginoon, maraming salamat sa salita na iyong pinagkaloob sa amin, Panginoon. Dalayan ko, Diyos, ay maunawaan namin ng lubos ang nais mo sabihin, Panginoon, sa hapon na ito sa pamagitan ng iyong lingkod. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Pwede na po kayong makabalik, makaupo. Alam niyo po ba yung alamat ng mangga? Sino nakakaalam ng alamat ng mangga? Yung mga anak ko, huwag kayong mag-react. Sino nakakaalam ng alamat ng mangga? Bibigyan ng kapatid ko ng 10,000 pagka alamat ng alamat ng mangga. Hindi niyo po alam? Okay. Kukwento ko lang po. Wala pong relasyon yun sa message ko tungkol sa hapon na ito. Pero ito po yung alamat ng mangga. May dalawang magkaibigan. Po, si Leia at si Vox. Sila ay gusto nilang umakyat ng bundok. At nakita nila parang 4 na bundok pa yung kanilang aakyatin. Doon sa ikatlong bundok, nagulat si Leia at meron siyang nakitang prutas. Isang kulay dilaw. No? Sabi ni Leia, tignan mo yun, Vox. Oh. Ang gandang pagmasdan. No? Sabi naman ni Vox, oo nga. Sumang-ayon siya kay Leia na maganda. Sabi ni Vox, parang mangga. Mula noon, tinawag na siyang mangga. Pinapatawa ko lamang po kayo bago tayo magsimula kasi medyo masakit yung mensahe ng buhay natin sa umagang ito. Ang title nito is Returning to God. Nung tayo ay pinanganak sa mundong ito, sinasabi na ang alam lang natin gawin is umiyak at kumain. Tama? Pag umiyak ka, gutom ka, papakainin ka ng mama mo, papadidayin ka ng papa mo. So, yun lang yung alam natin gawin. Wala pa tayong alam sa mga masasamang bagay na alam na natin ngayon. Diba? So, habang lumalaki tayo, nagkakaedad tayo, marami tayong nagagawa. Diba? Nakwento ko na dito, no? Nakwento ko na dito minsan na yung anak niya ay nagsasalita na at tuwan-tuwa siya. Sabi niya, wow, yung anak ko nagmumura na.
Diba? Tuwan-tuwa yung nanay kasi nagsasalita na yung anak niya, pero yung gustong sabihin ng anak niya, mura. Tuwan-tuwa pa siya. So habang tayo tumatanda, marami tayong natututunan, tama at mali. Yun nga lang, kadalasan, may mga tao na mas marami yung natututunan na mali. Ang problema, pagka marami kang ginagawang mali, alam mo na hindi ka papunta dun sa dapat mong pinupuntahan, dapat mong ginagawa. Nung pinanganak tayo sa mundong ito, wala tayong alam sa anumang mga masasamang bagay. Pero habang lumalaki tayo sa mundong ito, marami tayong nalalaman na hindi natin dapat ginagawa. Pero dahil siguro masyado tayong adventurous, no? Masyado tayong iniisip natin na pwede natin itong gawin, ginagawa natin yung kahit alam natin na nakakasakit tayo o kahit alam natin na hindi ito tama. Hindi ko sinasabi na hindi ko yun ginagawa before. Alam ng kapatid ko yan, alam ng nanay ko yan. Nanay ko nga pag galit sa akin, dati hinahabol pa ako yan, di ba nanay? Hindi, noon kasi, wala namang messenger, anak, galit ako sa iyo. Pero noon kasing panahon na yun, talagang salbahe ako. Yun lang yung gusto kong sabihin. Habang lumalaki ako, matigas talaga yung ulo ko. No? Hindi ko alam kung sino mas matigas sa amin ng ulo ng kapatid ko, pero ikaw ba ako, Jack and Boy? Sige, ako na. So tumitigas ang ulo natin, marami tayong nagagawa na hindi tama. At yun yung naging dahilan kung bakit minsan o madalas nagagalit sa atin yung mga ating mga magulang dahil gusto lamang tayong itama ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga magulang. Pero pag tayo ay matanda na, no, halimbawa tayo ay nasa hustong gulang na like 18 pataas o 21 o 25 at ginagawa mo pa yung mga bagay na hindi tama, alam mo na ikapapahamak mo to, lalo na kung more than 18 ka na, pwede ka na makulong. Kung hindi tama yung ginagawa mo. At darating ka na lang sa punto ng buhay mo na pagka wala ng taong nagtitiwala sa iyo kasi lahat ng ginagawa mo hindi mabuti, doon mo na marirealize na, teka, parang nasagad ko na yata ang pasensya ng lahat ng tao na nasa paligid ko. Meron ako napanood na ganyan I'm not sure kung kapuso mo Jessica Soho, pero yung asawa niya sinasaktan niya, yung mga kapitbahay niya sinasaktan niya, hanggang yung buong mismong barangay, nireklamo na siya at ayaw na siya dun sa lugar niya. Kasi sobrang sama nung tao na yon. Siguro naman tayo, hindi tayo darating sa punto na yung barangay natin, irereklamo tayo at ayaw na tayo dun sa lugar natin kung saan man tayo barangay. At doon natin marirealize, mga kapatid, at one point, kailangan natin bumalik kung saan ba tayo original nakadesign. Hindi pa man tayo ipinapanganak sa mundong ito, alam na ng Diyos na tayo bumalik sa Kanya pag tayo ay nawala na sa mundong ito. Pero may mga tao na hindi pinipili na makabalik sa Kanya dahil may mga ginagawa sila na hindi tama. Kaya nga merong church, kaya merong mga katulad ng ganito para paalalahanan. Hindi naman namin kayo maitatama. Pag uwi nyo dito sa church na to, gagawin nyo pa rin kung anong gusto nyo. Tama. Kung sino yung gusto nyong awayin, kung sino yung gusto nyong sugurin, kung sino yung gusto nyong marahin, magagawa nyo pa yan. Hindi ko na maririnig yan. Kung nandito kayo at meron kayong inaway, aawat ako. Pero pag nandun na kayo sa inyong mga bahay, maaawat ko pa ba kayo? Hindi. Katulad kanina, sabi ko nga dito, may mga kabataan kanina, 11:00, akala ko pupunta sa church masyadong maaga. No, nakita ko, nandito siya sa pinto kasi nag-alarm yung CCTV. Sabi ba naman ng kabataan, nakita niya may CCTV, kasi gumanong ganon. Sabi ko naman habang pinapunod ko, kung wala tayong interpersonal na relasyon or hindi ko nakikita ko yung ginagawa mo, hindi kita pwedeng pigilan. Wala akong magagawa. Hindi ko yan nalalaman. Pero nakikita ng Diyos kung ano yung ginagawa mo. Kung alam mo na hindi mabuti, alam yun ng Diyos. Wala kang maitatago sa Kanya. Akala mo lang na itatago mo yan sa Kanya, pero hindi. So lahat tayo nagkakasala. Hindi lamang po ako, hindi lang yung mga anak ko, hindi lang kayo, lahat tayo sa mundong ito may nagagawang hindi tama. So yung first point natin dito, God's call to repentance. Minsan iniisip natin, yung repentance kasi pagsisisihan. Minsan iniisip natin na pagka ikaw ay umiyak na, nagsisisi ka na. Totoo ba yan?
Naniniwala kayo doon na pag umiyak ka na, nagsisisi ka na? Si Vox umiiling. Hindi. Minsan, umiiyak ka lang kasi nagigilty ka. Pero nag-start yung pagsisisi mo pag hindi mo na ginawa yung bagay na pinagsisisihan mo. Doon nag-i-start yung pagsisisi. Hindi yung, mali yung ginawa ko, mali yung ginawa ko. Pero pag inulit mo pa rin, mali yung ginawa ko, mali yung ginawa. Inulit mo pa rin, hindi ka nagsisisi. Kasi ang pagsisisi nagsisimula pag hindi mo na ginawa yung reason mo kung bakit ka nagsisisi. Naiintindihan niyo po ba? Dahil sisisihin ko kayo pag sinisi niyo ako na hindi niyo naiintindihan yung pagsisisi ko. Okay? So, the verse begins with, rend your heart and not your garments. In Tagalog, magsisi kayo ng taus-puso at hindi pakitang tao lamang. Hello? Di ba minsan, no? Kita mo siya, umiiyak ko. Palagi ko, pinagsisisihan niya yung kanyang ginawa. Kasi nakikita mo na siya'y umiiyak. Pero minsan, may mga tao na ginagawa lamang ito na bilang ipakita sa ibang tao na nagbabait-baitan ako. Pero sa loob, sa kanyang kaibuturan ng kanyang puso, hindi naman talaga totoo. Dahil alam naman natin sa hindi, di ba nanay? Minsan may mga tao na pumupunta sa church, paglabas, di ba? Wala din. Alam mo yan, may gawin doon. Di ba? Minsan, nakakalungkot na kung sino pa yung nasa loob ng church, siya yung maraming kaaway. Minsan, kung sino pa yung nasa loob ng church, siya yung hindi nambabati ng ibang mga tao. Minsan kasi ang tingin ng ibang tao, porket nasa church ka, mataas ka na. Ganyan. Bakit? Nasa church ako. Ano nga yan? Diba? Kayo hindi kayo nag-church. Mga nahi ni Satanas. Ganyan. Ako nag-church ako. Pero ang katotohanan, dapat kung nasa church ka, makita sa'yo na hindi mo ipinapakita sa iba, makita sa'yo naturally kung ano yung dapat yung natututunan mo. Kung ano yung mga ginagawa mo before na hindi mo na ginagawa ngayon, yun yung dapat na makita sa'yo. Hindi pagpapakitang tao lamang kasi fake yun. Pag nagpapakitang tao ka lamang, kunyari dito ang sipag-sipag mo, nagwawalis ka pero sa inyo hindi ka nautusan. Pakitang tao yun. Ba't ka tumitingin kay Ashley? Sinisiko na mo naman si Sky. Di ba? Pag dito ay dumadampot ka ng basura, dito parang hindi ka mabasagan ng pinggan. Pero pagdating sa inyo, nagwawala ka, Nanay! Kailangan ko ng kape! Di ba? Nanay! Di ba? Pag nandirito, pag nandirito, napaka-team. Pag nasa kanila, diba? Kung ano na yung ginagawa nyo. So parang, nandito si pastor nakatingin sa akin. So, syempre, bait-baitan. Pag nandun na, kung ano na yung mga salita, ang lutong. Diba? So, ang sinasabi lamang sa atin dito, magsisi kayo ng taos-puso, yung totoo. Hindi pakitang tao lamang. Yung para sabihin lang ng tao na, nagpapakabait na siya. Nagpapakabanal na siya. Siguro dahil sa church na yun kasi marami siyang natutunan. Mga kapatid, mas gusto ko pa na unti-unting nagbabago kaysa yung totally mukhang nagbago pero hindi naman talaga nagbago. Lahat tayo ay dumadaan sa proseso. Naniniwala ako na merong proseso ang pagbabago. Hindi naman yan parang magic na demonyo ka ngayon, paglabas mo dito, anghel ka na. Wala namang ganon. Di ba? Minsan nahihirapan talaga. Kaya nga, alam niyo yung, pag ang isang, halimbawa na lang, no? yung addict, ang hirap niya nang i-correct. Kasi talagang nalulun na siya dun sa paggamit na hindi tama. Kailangan niya talagang paglabanan ito. Maging yung mga taong magagalitin, maging yung mga taong maraming mga ginagawa na hindi tama. Minsan, normal na sa kanya yung magmura, normal na sa kanya yung awayin yung kapwa niya, normal na sa kanya yung mainggit, normal na sa kanya yung magsinungaling, marami ng normal sa kanya. Kaya minsan, kahit na ayaw niya itong gawin, hindi niya na notice na nagagawa niya na ito kasi normal niya na itong nagagawa. So, kung gusto mong magbago, pwede naman dahan-dahan.
Ang dapat mong gawin is maging aware ka sa sarili mo na ito dati ginagawa ko to. Susubukan ko na hindi ko na to gawin. Yung pipigilan mo yung sarili mo. Nung New Year po, habang nagkamakain kami ng, ang tawag doon, Noche Buena, Buena Noche. Litong-lito talaga ako, dalawa lang naman. Noche Buena. Naisip ko lang tanongin yung mga anak ko, tsaka asawa ko. Sabi ko, itong New Year na to, ano yung New Year's resolution nyo na gusto nyong gawin? Dalawa. Dalawa. Sabi ko ako, pipigilan ko ng maging magagalitin. Dati kasi talaga, magagalitin ako. Ang tawag sa akin ng kapatid ko, barumbado. Di ba? I mean, maging totoo tayo kasi yun ang kaysa naman magsinungaling pa ka, di ba tol? Parang siya hindi. Tapos, yung mga anak ko, nag-share din silang ganyan. So far naman, Mami, kamusta naman yung New Year's resolution ko? Sabi ko nga, mahirap siyang gawin dahil dati, nagiging mainit na, lalo na pag nagmamaneho eh. Maraming mga pastor na nagte-testify na kahit na pastor sila, talagang nagiging mainitin ang ulo nila pag nagmamaneho. Kasi alam naman natin na maraming pasaway sa daan. Pero ngayon, kahit paano, talaga naman, sinusubukan po. Ganun kasi yung pagbabago. Kailangan mo dumaan sa process. Kailangan maging aware ka sa sarili mo na ginagawa mo ito, hindi lamang para sa ibang tao na makita niya na nagbabago ka na, kundi para din sa sarili mo. Dahil kung magbabago ka, ang mas ipinapakita mo, yung taus-pusong pagbabago at hindi lamang pakitang tao. Amen? So sana din po ay ganun kayo. Tayong lahat. This could be a point about the importance of sincere, heartfelt repentance rather than just outward expression of regret. Outward expression of regret meaning parang ipinapakita mo lamang sa kanila na nagsisisi ka. Pero hindi naman talaga sincere, hindi bukal sa loob yung ginagawa mong pagbabago. So, God is calling us for repentance. Ibig sabihin, nais ng Diyos, na tinatawag tayo ng Diyos na magsisi dun sa mga nagawa natin pagkakamali habang may oras pa. Gusto ko laging i-stress dito yung time. Dahil nandirito ka ngayon, dahil buhay tayo ngayon, ibig sabihin we still have time. Di ba po? Si Nanay Mercy, ilan taon ka na Nanay ulit? 67, di ba? Mali pa ako. Pinagbaliktad ko pa. 67. Pero she still have time. Hindi ko masasabing, Nanay, perfect ka na ba? Hindi, di ba? But pero meron pa rin time. Ibig sabihin, kung alam mo yung nakikita mo sa sarili mo na meron ka pa rin nagagawa na hindi mabuti, at aware ka dito, habang ikaw ay buhay pa, pwede mo pong mabago yung sarili mo. Yun naman mga bata. Pastor, bata pa naman ako. Di pa ako mamamatay. Enjoy ko muna yung mga dapat kong gawin. Sige, punta dito, punta doon. Jowa dito, jowa doon. Angiti na naman kayong dalawa. Di ba? So, pero hindi mo alam, kahit na bata ka pa, hindi mo alam kung hanggang kailan ka talaga mabubuhay sa mundong ito. Minsan, nagugulat ka na lang. May nakikita kang poster doon, nakatarpaulin. Babae, dalagita, may ulap sa likod. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Babae, dalagita, nakangiti, pero may ulap sa likod. Di ba? Tapos, maririnig mo na lang sa mga nagdadaan, sabi niya, ay, ang bata-bata pa niya. Ibig sabihin lang nun mga kapatid, bata ka man o may edad ka man, hindi mo alam kung hanggang kailan ka. Kaya kung aware ka na may nagagawa kang hindi mabuti, God is calling you for repentance. Kailangan mo pa rin maging mabuti. Alam mo yun, kahit kasi maganda ka, kung masama naman ang ugali mo, may tao bang lalapit sa'yo? Doon ako sa hindi masyadong maganda, pero mabuti naman ang loob. Kesa naman napakaganda mo, pero wala kang kaibigan. Kasi ang ugali mo, sing itim ng kanal.
kanal. So yung second point ko dito, ipinapakita rin dito yung nature ng God. No? Ano ba yung nature ng God? This verse describes God as a gracious and compassionate, slow to anger, and abounding in love. Gracious, compassionate. Alam mo yung kahit na ikaw ay makasalanan, alam mo sa sarili mo na ikaw ay makasalanan, kumakain ka pa rin ng 3 beses maghapon o minsan more than pa. Dahil kung tutuusin, kung ikaw ay makasalanan at ayaw na ng Diyos na pakainin ka, pwede niya nang patigilan na hindi ka na kumain kasi makasalanan ka naman. Pero dahil God is gracious and compassionate, binibigyan ka pa niya ng time. At habang binibigyan ka niya ng time, patuloy ka pa rin niyang pinagpapala. Pansin niyo yun, na kahit na hindi ka mabuting tao, pinagpapala ka pa rin ng Diyos ng buhay. Yung buhay na meron ka, pagpapala yon. Na kahit ikaw ay masamang tao, nagigising ka pa rin. Naalala ko tuloy nanay nung meron tuba-tuba. Yung tuba-tuba ba yan? Ay? Punaw po. Tuba-tuba. Tumba-tumba. Yung tuba-tuba, nay, di ba meron dyan dati tayong, meron pala, may bunga yon. Nay, kinain ko. Lason daw po. Nakain ko na po eh. Nakain ko po eh. Pumikit po ako. Nakatulog ako. Alam niyo po nanay, nung gumising ako, tuwan-tuwa ako kasi hindi pa ako patay. Kasi natakot talaga ako. Hindi ko sinasabi sa nanay ko na kinain ko yung bunga ng tuba-tuba. Ganun nga katigas ang ulo ko, di ba? Hindi naman ako gutom, pero na-curious lang akong kainin. Akala ko masarap. Nakain ko na po. Buti po, nagising pa rin ako. Tuwan-tuwa ako dahil hindi ako namatay at hindi ako nalason. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Ganun ka-compassionate ang Diyos na kahit ikaw ay makasalanan, binibigyan ka pa rin na niya ng pagkakataong mabuhay. Hindi lamang dahil kumain ako ng tuba-tuba. Ang sa akin lang, kahit nakagawa ka ng pagkakasala, na imumulat mo pa rin yung mata mo, nakakalakad ka pa rin, nakakakilos ka pa rin. Ibig sabihin, yung compassionate at yung gracious ng Diyos, nandun pa rin para sa atin. Ibig sabihin, hindi pa huli ang lahat. Slow to anger. Hindi siya madaling magalit. Sino dito matulin magalit? Diba? Minsan nga, yung ibang tao, hindi mo pa kinakausap, galit na eh. Tama, mali. Wala ka namang ginagawa, pero galit na. Magtatanong ka pa lang, bakit mo ako tinatanong? Diba? Minsan, tinitignan mo pa lang galit, bakit ka nakatingin? Yung lalapit ka pala, bakit ka lumalapit? Diba? Pero ang Diyos, slow to anger, hindi siya nagagalit agad. Kasi kung ikaw magagalitin ng Diyos, tapos ka na. Ekes na tayo. Di ba kung lahat ng taong makasalanan at magagalitin ng Panginoon, ekes na. Wala nang second chance. Bakit? Magagalitin ng Diyos eh. Yung taong magagalitin, nananakit agad. Tama, mali, Ate Jen? Di ba? Pag ikaw ay magagalitin, ang tulin-tulin, parang ang gaang-gaang ng kamay mong manakit ng ibang tao. Sabi ko nga, tinitignan mo pa lang, magtatanong ka pa lang, lalapitan mo pa lang, nagagalit na. Tapos tatanong mo, bakit ka nagagalit? Lalapit lang ako. Magtatanong lang ako kasi naliligaw ako. Di ba? Hindi ko maintindihan kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob para sigawan ako, hindi na ba kita kilala? Di ba? Pero dahil ang Diyos ay hindi siya magagalitin. Bakit? Kasi mahal tayo ng Panginoon. Amen? Pag tayo ay walang love, laging galit. Pansinin nyo, yung mga mag-asawa, nanay, tatay nyo, no? Di ba? Pagka, nung sila yung mga 5 taon, nakasal, ang sweet-sweet, di mapaghiwalay. Pag dumating na ng mga 30 na kinasal, ay, dati labang tawagan. Ngayon, piyay! Dati nagulat ako, nanay,
Originally po, nakatira kami sa Istangkilyo. Istangkilyo po yun, di ba, Nay? Hindi ko alam. Meron po pala kaming kapitbahay na demonyo. Hindi po, sabi niya. Bin po, aga-aga. Lagi kang laseng, lumayas ka na, demonyo ka! Ko alam, may kapitbahay kaming demonyo. Minsan sisigaw, Bebe! Yes, baby! Ay, nako, but God is not like that. Dahil kung ganun ang Diyos, wala na tayo ngayon. Gusto kong maintindihan nyo na hindi ganun ang Panginoon dahil mahal tayo ng Diyos. Okay? This could be a point about God's character and His willingness to forgive those who turn to Him. Okay, maging maliwanag tayo. Willing ang Diyos na magpatawad dun sa mga taong babalik sa Kanya. Dun sa mga taong gustong bumalik sa Kanya. Dahil alam naman natin na kahit willing ang Diyos na magpatawad, may mga tao na ayaw pa rin bumalik sa Kanya. Masyado niya nang niyakap yung pagiging masamang tao. Parang gusto niya nang gawin lagi ang maging masama. But again, God is willing to forgive to those who turn to Him. No. So kung ikaw ay maldita, kung ikaw ay masama, again, gusto ko i-remind kayo na God is willing to forgive us. Yung willingness, alam niyo yung willingness na hindi ka pa lumalapit sa Kanya. Yes, anak, pinapatawad na kita. Alam mo, hindi ka pa nagsasalita. Yes, anak, gusto kitang patawarin. Yung alam mo na lalapit ka pa lang sa Kanya, halika anak, lumapit ka sa akin, pinapatawad na kita. Yun yung willingness. Willing ang Diyos na magpatawad, basta bumalik ka lang sa Kanya. Pangatlo, the possibility of a blessing. This verse ends with, and He relents from sending calamity. Handang magpatawad at hindi nagpaparusa sa nagsisisi. O di ba, nagkasala ka, nagsisi ka na. Kailan nagsisimula yung pagsisisi? Again? Kailan nagsisimula yung pagsisisi? Pag hindi mo na inulit yung dahilan mo kung bakit ka nagsisisi. Tama? So, kung ikaw ay nagsisisi, willing ang Diyos na hindi ka niya naparusahan. Kasi hindi mo na ginagawa yung reason mo kung bakit ka nagsisisi. This could be a point about the blessings and protection that can come from turning back to God and seeking His mercy. Ibig sabihin, kung ikaw ngayon ay nagsisi na, ibig sabihin, bumalik ka na sa Panginoon, may possibility na napagpalain ka ng Diyos. Kung bakit pala hindi ako pinagpapala ng Panginoon kasi masama akong tao. Binanggit ko kanina na kahit nakakagawa ka ng kasalanan, may kinakain ka pa rin. Ang tawag namin doon ay provenient. Pero pag ikaw naman ay bumalik na sa Kanya at hindi mo na ginawa yung mga ginawa mo dati, ang tawag doon ay justifying. Ibig sabihin, unti-unti ka nang nililinis ng Diyos at ginagawang bagong tao at doon, pagpapalain ka na niya. Doon mo na mararanasan yung kahit na mayroon kang problema, nalalampasan mo ito. Mga kapatid, gusto ko lang idiin dito na hindi porket malapit ka sa Kanya, hindi na aalaw ng Diyos na hindi ka magkaproblema. Pero alam niyo yung malupit dito, Nax. Alam niyo yung malupit dito, na kung ikaw ay malapit sa Diyos, kung ikaw man ay may problema, alam mo na kasama mo ang Diyos to resolve kung ano yung problema na meron ka. Yun ang advantage ng isang taong malapit sa Diyos at isang taong walang Diyos. Nasabi ko na ito minsan. So, yung blessing, kung gusto mo siyang matanggap, not all the time na parang yung mga gusto mo agad-agad mong makukuha. May mga times na
Alam ng Diyos kung ano yung best timing para mo ito matanggap. Ngayon, minsan hindi mo maintindihan. Panginoon, nagpipray ako sa inyo na bigyan mo ako nito pero hindi mo ako binigyan. Pero magugulat ka na lang, minsan may darating sa'yo na hindi mo pinagpray pero ibinigay sa'yo. Tama? So yun yung blessing ng Panginoon. So mga kapatid, kung gusto nating maranasan yung possibility of a blessing ng Diyos, again, kung ikaw ay nagkakasala, subukan mo nang gawin na magsisi sa pamamagitan na hindi na paggawa ng mga bagay na ginagawa mo before. Walang age limit yung pagsisisi. Pastor, bata pa naman ako eh. Hindi. Bata ka pa man, or may edad ka na. Minsan naisip ko, nung bata ako, parang ang laki kong problema sa nanay ko eh. Hindi alam ng nanay ko kung saan ako nagpupunta. Ngayon, nararamdaman ko na nanay na mahirap pala na malaman, mahirap pala yung anak, hindi mo alam kung saan nandun. Kaya binili ko ng AirTag yung mga anak ko para na monitor ko kung saan pupunta. Eh noon na wala namang AirTag eh. Noon, na-realize ko, parang hindi alam ng nanay ko saan ako pumupunta. Minsan hindi ako umuwi, hindi niya alam kasi wala naman text. Wala namang cellphone noong panahon namin, 1945. Pero huwag niyo masyadong enjoy na gumawa ng hindi mabuti. Dahil darating din yung time na marirealize niyo na hindi pala tama yung ginawa niyo before. Kung bakit merong mga taong nauna sa atin, like kung bakit ako ay ganitong edad na at kayo'y ganyan pa, alam niyo po ba yung reason? Ba't hindi tayo sabay-sabay na ipinanganak? Ba't hindi tayo sabay-sabay na tumanda? Ang reason doon, para kung ano man yung natutunan ng mga nauna sa amin, maipasa yan sa amin. At yung mga natutunan naman namin, maipasa yan sa inyo. Pero ang tanong, tinatanggap ba ng mga iba na isineshare nila sa amin o sineshare namin sa inyo? Huwag sana dumating sa point na masobrahan kayo na enjoy ang mga bagay na meron kayo ngayon at mahuli na ang lahat at wala ka ng panahon na magsisi pa. So, tayo tumayo. Tayo manalangin. Aming Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito, O Diyos, na iyong ipinagkaloob sa amin. Habang hindi karapat-dapat. Maraming salamat, Panginoon, at muli pinaalalahanan mo kami, O Diyos, na meron pa kaming panahon para itama ang aming mga nagawang pagkakamali sa iyo, Panginoon. Dalayan ko po, O Diyos, ay patuloy mo kaming alalayan, akayin, Panginoon. At patuloy na bigyan ng pag-asa sa bawat araw, Panginoon, kung kami man ay may nagagawang hindi tama sa iyong harapan. O Panginoon, lahat kami magising sa katotohanan na dapat kami lahat, O Diyos, ay bumalik sa iyo na naaayon sa iyong kalooban, na naaayon sa standard mo, Panginoon, at hindi sa mga gusto lamang naming gawin sa aming mga buhay.
At kung meron man kami, Panginoon, mga nagagawa na hindi tama sa iyong harapan, O Diyos, nawa, matagpuan namin ang aming sarili. Natuwiran na, O Diyos, na baguhin ang mga bagay na nagagawa namin hindi tama sa iyong harapan. Bata man kami, o nasa hustong edad, o meron na kaming lubos o matandang edad, dalahin ko po, Panginoon, patuloy mo pa rin kaming encourage na bumalik sa iyo, O Diyos, upang maranasan naming patuloy ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala, at ang kaibahan ng buhay na nandyan ka at kasama ka namin, Panginoon. Muli, O Diyos, patawarin mo kami. Marami kaming nagagawa na hindi tama, Panginoon. Marami kaming ginagawa na nagdedesisyon lamang kami sa aming mga sarili ayon sa aming mga sariling kagustuhan, kahit na kami pa man ay makasakit ng puso ng iba. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung maiinitan ng aming mga ulo. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami man ay patuloy pa rin nagmumura. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami man ay patuloy pa rin nagdadamot sa aming kapwa. Patawarin mo kami, Panginoon, kung patuloy pa rin namin ginagawang maging magagalitin sa ibang tao. Patawarin mo pa rin kami, Panginoon, kung hindi namin binibigyan ng sapat na oras na ikaw ay mapasalamatan, mapapurihan, Panginoon, sa aming mga buhay. Dalahin namin, O Diyos. Simula sa araw na ito, magdesisyon kami na bumalik sa iyo, O Diyos. Dalahin ko, Panginoon, sa araw na ito, lahat kami, sa abot ng aming makakaya, hindi man madali, ngunit unti-unti na magawa namin, Panginoon, na ibalik namin, Panginoon, ang aming mga sarili sa iyo. Dahil nung pinanganak mo kami, Panginoon, hindi naman kami masamang tao, hindi naman kami nagmumura, hindi naman mainitin ang aming mga ulo. Pero dahil ito na rin ang nakikita namin sa aming paligid, ito na rin ang nakikita namin sa aming mundo. Minsan, hindi na namin, Panginoon, nagagawa na maging aware na nagiging ganun na rin kami, Panginoon. Kaya, Diyos, tulungan mo kami, turuan mo kami, alalayan mo kami, at akayin mo kami, Panginoon. Kung marami man kaming mga nagagawa na masama laban sa aming kapwa, turuan mo rin kami magkaroon ng mababang loob para humingi ng tawad. Hingi ng tawad at subukan na hindi na muling gawin ang mga bagay na nakapanakit sa ibang tao. Sa hapon na ito, Panginoon, ipinagpapasalamat ko, O Diyos, ang iyong mga anak na idinako mo sa lugar na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang pagnanais na ikaw ay sambahin at papurihan sa hapon na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay na patuloy mo, Panginoon, inilahalapit sa iyo, O Diyos. Patuloy mo pa rin silang pinagpapala at pinaparanas mo pa rin sa kanila ang iyong pagmamahal. Maraming salamat, Panginoon, sa mga kabataan na nandito, sa mga bago namin kakilala. Salamat, O Diyos, sa kanilang mga buhay, sa aming mga nanay, sa aming mga lola na nandito. Maraming salamat, Panginoon, sa muli nilang pagsama sa amin ngayong hapon na ito. Maraming salamat, Panginoon, at nakasama ko rin, O Diyos, ang aking nanay, ang aking kapatid, at ang kanilang kaibigan si Vox. Dalahin ko, Panginoon, anumang mga suliranin yung kinakaharap namin. Alam ko, O Diyos, na lagi ka pa rin nandyan upang tulungan ang bawat isa sa amin na mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang mga problema na meron kami, sapagkat ito yung possibility of a blessing, Panginoon. Kung kami ay lalapit sa iyo, kung kami ay magsisisi sa iyo, alam namin, O Diyos, ano man yung problema na meron kami, tutulungan mo kami, Panginoon, sapagkat ganito gumagana ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat at meron pa kaming magagawa para maitama ang mga bagay na nagagawa naming mali sa iyong harapan. Sa aming mga kapatid na merong karamdaman, dalayan ko, Panginoon, kayo po ang humipo sa kanilang mga katawan. Kagalingan para kay Kuya Steve. Ganun din, Panginoon, sa pamilya ni Ate Dory, sa mga batang sila Kayla at Luke, Isabel, kayo po, Panginoon, ang magpagaling sa kanila. Maraming salamat din, Panginoon, sa maayos na panganganak ni Inday. Dalayan ko rin po, Panginoon, patuloy mong ingatan si Ate Doti habang siya'y naghihintay ng mga anak. Muli, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Alam ko, Diyos, na hindi sapat ang mga panalangin na ito
upang ikaw ay mapasalamatan at mapupurihan. Ngunit patuloy mong tignan kami, Lord Diyos, at huwag niyo po sana kami lalampasan, aming Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan. Mas malawak pa kaysa aking Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan, Bulaga. Pwede po kayo makaupo. Nasa panahon po tayo ng offering. Luke. Ba't ba? Oh, hindi. Okay. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, maraming salamat sa mga kaloob na ito, O Diyos, na ibinahagi ng iyong mga anak. Dalayan ko, Panginoon, magamit namin ang mga kaloob na ito upang patuloy kang mapupurihan, Panginoon, sa lugar na ito at matulungan din, O Diyos, sa iyong mga anak na nangangailangan. Ito po aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin lahat ang pagpapala ng ating Panginoon. Kahit man tayo ay nagkakasala sa Kanya, patuloy pa rin tayong pinagpapala. Tanggapin natin ang pagpapala ng Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede po kayo makaupo. Ang mga kabataan, dito po. Yung ibang hindi kabataan, dito po. Habang hinihintay natin yung merienda. Nanay, yung paborito mong merienda. Alam na pwede pa merienda.